Magandang gabi sa iyo, idol. Nakahanda ka na bang pakinggan ang kwento natin ngayong gabi? Kung nakahanda ka na, ating pakinggan ang kwento ni Michael. Dear Alden, kung sakaling mabasa mo to, huwag mo nang hanapin ako. Huwag mo na ring sabihin sa nanay ko. Baka mas lalo lang siyang masaktan. Natatandaan mo ba nung una kong sinabi sa'yo na may nakatira sa likod ng bahay namin dito sa Agdangan? Akala mo siguro nagbibiro lang ako. Pero totoo, may nakatira talaga doon. Matagal na. Una ko siyang napansin nung isang gabi. Bandang 10:00. Naglalakad ako pauwi galing sa tindahan. May naamoy ako na parang nasusunog na tabako na may halong amoy ng basang kahoy at pawis. Malakas, parang may humihit-hit ng sigarilyo sa likod ko. Pero paglingon ko, wala. Walang tao, maliban sa malaking balete sa dulo ng bakura namin. Sino yan kasama mo? Kinabukasan, nagising ako ng 3:00 na madaling araw dahil sa isang tunog. Malalim, mabigat na paghinga, parang may higanteng natutulog sa likod ng bintana ko. Tumingin ako sa labas. Walang ilaw, pero kita ko ang anino. Matangkad, nakaupo sa sanga ng balete. May pulang ilaw na parang nagbabaga sa mukha niya. Sigarilyo yun. Malaking sigarilyo na hindi nauubos. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang. Nakatingin lang sa akin. Nung sumunod na gabi, lumakas na ang amoy. Pumasok na sa loob ng bahay, sa kwarto ko mismo. Nagising ako dahil sa init. Pero may humihinga sa leeg ko. Mainit, mabigat, mabaho. Pagbukas ko ng mata, wala na naman. Pero sa salamin ng aparador, kita ko ang refleksyon. May nakatayo sa likod ko. Matangkad na anino na may balbas at balahibo sa dibdib. Tumitig din siya sa salamin. Para bang alam niyang nakikita ko siya. Sino yan kasama mo? Sinubukan ko nang umalis. Naglakad ako papuntang kalsada nung hating gabi. Pero pagtingin ko sa likod, nakikita ko pa rin siya. Sa bawat puno na nadadaanan ko, nakaupo siya. Pareho pa rin ang anyo. Nakaupo, nakatingin, humihit-hit ng sigarilyo. Hindi siya sumusunod. Pero nasa lahat ito ng direksyon na pupuntahan ko. Kahapon, nagising ako sa loob ng balete. Hindi ko alam paano ako napunta doon. Ngayon, andito pa rin ako, sa ilalim ng puno. Hindi na ako makagalaw ng maayos. Pero nakakapagsulat pa ako dahil hinayaan niya akong magsulat. Parang gusto niyang may magbasa nito. Parang gusto niyang malaman mo. Kung may makikinig nitong kwento ko, pasabi naman kay Nanay Auring na mahal ko siya. At pasensya na. Huwag kayong lalapit sa balete. Paalam. Lubos na gumagalang, Michael.